So sa darating nga pong Commissioner's Cup, ay ang siyang magsisilbing pang 10 taon na ni Justin Brownlee bilang import ng Barangay Ginebra sa PBA. At hindi po natin maikakaila na nagkakaedad na rin ito. Kaya naman matapos magbigay ng 6 na kampyonato para sa Ginebra, ay nagsusunod-sunod na din ang mga talo nito sa kamay ng Token Tex. At sa latest episode nga po ng No Cooking Show ni Snow Badwa, ay sinabi nito na sa palagay niya umano ay panahon na para sa Ginebra upang maghanap ng panibagong import. Paliwanag ni Snow na laspag na daw kasi itong si Brownlee. Kaya naman kung mahal daw talaga ni Team Cone ang Pilipinas, ay kailangan na nitong pagpahingain si Brownlee sa PBA. Nang sa ganun umano ay mas magamit ito ng maayos sa mga games ng Gilas Pilipinas. Bukod dyan ay basang-basa na din daw ang sistema ni Team Cone kaya nag-uumpisa na umano ngayon umingay ang mga agam-agam na palitan na ito bilang head coach ng Ginebra. Pero ganun pa man nga po ay sa latest interview naman kay Team Cone ay kinumpirma po nito na wala siyang gagawing pagbabago sa kupunan niya at bagkus mananatili pa din daw si Brownlee bilang import ng Ginebra. Samantala ang 2007 PBA MVP naman nga po na si Kelly Williams ay sinabing hindi daw nakatuon ng atensyon ng Token Tex sa kung paano pipigilan si Junmar Fajardo sa PBA Philippine Cup Finals na siyang magsisimula na mamayang gabi ang Game 1. Paliwanag ni Williams na halata naman daw kasi sa kupunan ng San Miguel na hindi lang si Fajardo yung gumagawa dito dahil lahat umano ng players ng San Miguel ay kayang pumuntos. Kaya buong team umano ng San Miguel ang kailangan nilang depensahan at pigilan ng mabuti at hindi lang si Abay. Sa kabilang banda naman mga idol ay may bago nga pong ipinatupad na batas ang PBA para sa mga rookies na magpapadraft. Ayon kay Commissioner Willie Marshall, ay simula umano sa susunod na taon ay sa oras umano na nag-apply ang isang player para sa PBA draft, ay dapat wala itong kontrata sa ibang liga. Nang sa ganun umano ay sa oras na madraft ang isang player at mabigyan ng kontrata ng team, ay makakalaro kaagad ito. Ibig sabihin po niyan ay hindi na pwede yung ginawa ng number 1 pick na si Gio Chu, kung saan bagamat nakuha na siya ng tira firma ay hindi muna ito naglaro sa Philippine Cup, nang dahil sa may kontrata pa ito sa ilalim ng ABRA sa MPBL. Madaming fans naman ang sumang-ayon sa bagong batas na ito ng PBA kasi lugi nga naman daw talaga ang isang team na kumuha sa'yo sa draft tapos hindi ka nito mapapakinabangan. Samantala, ayon naman nga po sa Gilas legend Gabe Norwood, ay hindi daw madaling manalo sa liga ng PBA lalo na kung nasa independent team ka kagaya ng kupunan niya na rain or shine. Pero sa kabila umano ng lahat ng hirap ay nagagawan pa din daw ng rain or shine na lumaban at makipagsabayan sa mga higanting PBA teams. Kaya mas lalo daw nagiging espesyal para sa kanya ang mga nakuha niyang panalo bilang underdog team sa pambansang liga. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Huwag pong kakalimutang mag-subscribe sa ating pangalawang channel na Sports Talk PH 2.0 dahil ang channel po na ito ay para sa araw-araw na basketball updates. Yung main channel po kasi natin na Sports Talk PH na siyang may 1 million YouTube subscribers ay pang boxing updates po yun. Maraming salamat po.